Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, Barangay with possession. This is winning time. Assist! Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang Bakit? Smile lang kasi ako. Ano meron? Wala, diba? Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ito na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Tuluyan na nga kagabi, Mare. Na tinapos ng TNT ang laban nila against Rain or Shine, kung saan tinalo nila ang the last game, diba, kagabi yan, sa Smart Araneta Coliseum, sa score na 97 against 89 ng Rain or Shine. Medyo matatagalan na kanilang pag-iintay, Del Mare. Bakit? Yung ina-anticipate kasi ng lahat na baka daw kasi na umabot sila ng Game 7 ay hindi na hinayaan ng TNT yun na mangyari. Oh? Diba? Kaya nga naman meron silang chance labhan ng kanilang mga uniforme habang iniintay nila ang laban sa pagitan ng Ginebra at ng San Miguel sa darating na Miyerkules. Paano lalaban? Makulimlim ang panahon. Ay, may dryer sila. Na nakakaloka. Kung ating matatandaan, talagang nga naman puspusan nga, Mare, na talagang pinursigan ng TNT na makuha ang Grand Slam title. Dahil kung ating matatandaan, last November ay muli actually tinalo nila ang Ginebra sa Governor's Cup. Pumangalawa nitong Marso, tong taon na ito. Sa Commissioner's Cup na tinalo din nila sa championship game ng Commissioner's Cup. Ngayon daw sinasabi ng ilan dahil syempre may Game 7 pa ang Ginebra at ang San Miguel. Hindi tuloy alam. Parang may spekulasyon, Mare, na parang magbabato-bato pick sila kung sino ang Ginebra at ang San Miguel. Kung sino lalaban sa TNT. Dahil, hindi ba, kung sakali naman din itong All-Filipino Cup, mabokya ulit kayong Ginebra, kawawa naman. Pero ang nakakatawang insidente kagabi, Mare, dahil first game naganap nga ang labanan ng Ginebra at ang San Miguel. Noong nag-second game, Mare, nawala ng tao ang Smart Araneta Coliseum. Kumain lang ng popcorn, tapos nag-alisan na. Walang diba? gusto manood? Wala man lang. Diyos ko, kita-kita sa mga camera, bungi-bungi na yung mga upuan. Samantala nung first game, jump pack ang Araneta Coliseum. Naku Tapos, alam mo yun, nung nag-second game na, nagsiuli na kayo, talaga nga naman. Dapat pag ganun magpa-raffle kayo. Kasi diba, sa in-between games may ginagawa dyan yung may binibigay na merch. Binibang-bang na ano. Ay, yung binabare. Mali ba yun? Bakla ka. Binibeng-beng. Yung pala, hindi binibeng-bang. Yung mga shirts. Binibeng-beng. Kasi di ba yung
binubuga. Oo, diba? Ang layo ng nararating nung pag-ano eh. No? Actually, pwede tayong sumama dyan next time. Sabihin natin kay Papa Justin kasi si Papa Justin nag-VO dyan. Oo, diba? Akala ko siya yung pinalilipad. Sir Frederick. Ba't mo palili pa rin? Ipapasok mo sa malay mo kasi kasama siya ng mga t-shirt na lumilipa. Walang yaka! Tarsi. Ginawa mo siyang kuneho. Well, anyways, ako makabangga yan po muna dalang tabayanan natin. Kung sino nga ba sa Ginebra at sa San Miguel Beerman ang makakatapat ng TNT sa darating na final round. Hindi ba? Para sa All-Filipino Cup ng PBA. At sa iba pang balita, Mare, pasok! Gusto mo yung parang baka lang. Mare, umabante na sa gold medal round ng 2025 World Boxing Cup. Ang pambato natin na si Jay Bryan Baricquatro matapos niyang talunin. Ayan Sino? Via split decision ang Australianong si Omer Ezas. Ayan. Sa men's 50 kg semifinal. Hindi biro naging laban pero muling pinatunayan ni Jay Bryan ang puso at galing ang puhunan niya sa isang tunay na mandirigmang Pilipino. Hindi naman talaga biro yan mag-split. Correct. Mali sa finals ay kakaharap. Ibang split yun, Mali pala. Muntik na ako makapagsabi ng hindi pang radyo, bakla ka. Sa finals ay kakaharapin niya ang home bet na si Sazhar Tashkinben. Taas noo kaming sumusuporta sa'yo, Pangga. Naluloka ako sa pag umisplit masakit. Oo, diba? Hindi ko ma-imagine yung boksingero. Si Mystica lang ang makakatapat nila siya. Uy, si Mystica, manager niya ng isang fast food. Ay, talaga ba? Sa US. Tapos yung mga netizen ayaw maniwalang manager siya. Paano? Mare, eto na Mare Samantala, sa tennis naman, ayan tapos na ang grass season para kay Alex Yala matapos ang kampanya niya sa Wimbledon sa singles at doubles. Sayang yun. Pero kahit pa-goodbye na sa grass court, hindi malilimutan ang breakthrough season ng ating 20 years old Pinay tennis sensation. Correct. Mula sa pagiging runner-up sa Eastbourne Open, na una niyang WTA Finals appearance hanggang sa kanyang historic debut sa Wimbledon. Main draw. Tunay ngang panahon ngayon ni Alex Yala ngayong 2025. Correct. Abangan natin ang kanyang susunod na hakbang dahil siguradong marami pa siyang maaabot sa kanyang karera. In fairness naman, talagang umalingaw-ngaw at inakala natin, diba, na matatalo niya. Kaya lang talaga yung kalaban niya, diba, parang halimaw hardcore champion talaga sa kumbaga parang hindi naman sa hindi kaya ni Yala yan. Kaya lang talagang, alam mo yun, sabi nga nila, there will always be next time, diba? Pero proud pa rin kami sa'yo dahil iwinagayway mo ang ating bandila sa larangan ng tennis. Diba? Congratulations sa'yo ng buong. Correct, Kong. At mas magiging masaya ka pa at kung gusto nyo din naman talaga, kung makibalita, patungkol sa iba pa mga paborito nyong mga manlalaro, mapabasketball man yan, volleyball at kung saan-saan pa, mag-download ka na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone. Dahil bakit kanyo? Dahil gagawin natin kaastig-astigang ang inyong paglalaro at pag-aabang. Dahil sa Arena Plus app, hindi mo na kailangan pang humanap ng iba pang mga apps para lang malaman ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide tulad na lang sa mundo ng PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Ang Arena Plus din naman syempre ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 and 2025 Sigma Asian Awards. Diba? Mara, ito nakakaloka. Nabanggit mo na rin lang, diba? Pwede mo rin masubaybayan ang mga live games sa local at international sports properties gamit ang kanilang web-based page o kaya naman ang kanilang mobile application. Ika nga ng Arena Plus ay all-in-one na anytime at anywhere pa. Cellphone lang yan, Maren, diba? Ang Arena Plus ay licensed sa Philippine Amusement Gaming
Gaming Corporation of Baggor para masigurong ligtas at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto nating astig ang ating mga pangga, astig rin ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. Woo! At ang Pinoy pride naman na umaariba sa mundo ng NBA ang phenomenal field and basketball star na si Jordan Clarkson. At ang pinakabago mare sino? Ang Ravena family, hindi ba? Talaga nga naman mas kastig-astig yan dahil pwede rin natin yung sabayan na habang pinanonood natin ang iba't ibang laro ng ating mga official endorsers sa Arena Plus ng official jingle na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus mare ay official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya nga naman mag-download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play or you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala pa rin natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag wag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Ano? Yan! Hello po, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Hello po sa inyong lahat dyan sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating mga confidential fans. Yes. Diba? YouTube channel. Hello po sa inyong lahat. How's diba? your weekend? Well, it was nice. It was rainy. It was cold. Oo. And it's kind of wet. Kung And I makapag-update ka love naman ng weather, parang akala mo nasa magkaibang tayo, parte ng mundo. Alam mo naman, nasa Netherlands, diba? Ay, hindi ka makukulong ate ko sa dahig. Bakit ba? Na nakakaloka. Pero yun na nga, ikaw, kamusta ang weekend mo? Ay, naku, Mare, ang dami kong nasasagap-sagap ng mga balibalita. Oo, diba? Isa pa sa mga balitang kinatutuwa ko, Ano? dahil nga syempre, pasokan na, diba? Napapanahon yung mga balibalita. Diba, nung nakaraan, ugong-ugong na babawasan na yung K-12, ibabalik sa dating 6 na taon. Hindi naman nangyari. Diba? Hindi naman nangyari. Bakla ka. Ang pinag-uusapan naman nila ngayon, baka isulong. Baka lang naman. Oo. Gawing 3 taon na lang ang college. Ay, talaga? Oo, tapos sisiksikin na lang nila para mag-iiba yata ang para curriculum na naman. Oo, pero sana, sana kung sakali mang sakali mang matuloy yung mga ganyang gusto yung ipanukala, magbe-benefit ang taong bayan. Oo, totoo naman din. Pero, syempre, mas maganda pa rin dyan, diba? Na siguro mas gugustuhin ng tao yung mas bumaba ang presyo ng bilihin. Oo. Diba? Na nakakaloka. At unti-unti na rin bumabalik yung presyo ng produktong petrolyo. Diba? Kasi nga naman, nagkaroon na sila ng love. Yes. Ano sa mga, alam mo yun, nag-away-away. Correct. Nag-give love on Christmas Day na sila. Hindi na nila pinaabot na kumanta si Jose Marinchan. Diba? Correct. Kumakanta si Jose Marinchan habang Diba? Na nakakaloka. Hello pa rin po sa mga nanonood sa atin via Facebook. Sila Joseph Pableteng. Alayan sabi niya gano'n. May nagsabi diyan kanina, mababa na naman daw tayo dahil sa akin. Hoy, nababa kami sa TikTok, hindi dahil sa amin. Oo. Gusto yung pangalan. Huwag kayong Hindi kami may pinakabasto sa programa. Hindi galing sa amin yun. Tapos si Adel, tawang-tawa ko. Sabi niya, asa daw ang TNT. Well, huwag kang magpakasiguro, diba? Oo. Na kung sino man, na malalaman natin yan sa darating na Miyerkules. In fairness, ang daming nai-involve pagdating sa basketball, no? May mga nagchichika nga sa akin na yan na naman, may bentahan na naman ng laro. Ay, diba?
Well, sana naman hindi. Kasi nga naman, alam naman natin na negosyo yan, ang pinaabot talaga nila ng Game 7. Pero yun nga, as in, malalaman na natin yan sa darating na Miyerkules. Pero eto na, ang chikang aking nasaga. Pero bago ko chumika, Mare. Ay, nako, diba? Kung kayo ay bored ngayong araw na ito, nako, eto, siguraduhin nyo, ha? Kung hilig nyo lang din naman ng Tong Its at iba pa, well, tara na sa Game Zone. O, diba? Unbelievable sa Game Zone dahil you can play real games of Tong Its with real people for free. Pwede ka rin makisplit over 34 million pesos ng papremyo at pwede ka makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos daily yan. Oo, ang makukuha cash credit, Mare, ay pwede mong panglaro sa kahit anong game sa Game Zone. Pwede mo na itong i-cash out at may dalawang event araw-araw, Mare, ha? G ka na ba? G! Naka-visit gzone.ph sa kanilang social media account sa Facebook, Instagram, TikTok na may username na @TaraGameZone. O, diba? G ka na ba sa Tong Its? Well, tara sa Game Zone. Dapat ang, alam mo yun, ang gaming dapat fun lang, diba, Mare? Mare, visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Naku, ito talaga yung chikang ayaw. Oy, hindi ako ang dahilan kung ba't nababa ng TikTok namin. Oo nga, wag kang Dave Ronquillo. Yung... Tsaka to si Mario Palmera. O, diba? Kakaperanggot lang yung biyak na nakikita. O, diba? Ayaw nga, kasi hindi naman yung pinagbabawal. Oo. Diba? Hindi naman yung iniluwa yung kalamnan. Kasi napapanood ko sa mga sa mga pinapalabas ng ng Hot Story kamakailan. Yung mga may nakipagtsorbahan sa aso, mga gano'n. Alam niyo na! Animal cruelty ba tawag doon? Hindi ko alam. Diba? Oo naman. Diba? Tsorbahin mo ba naman yung aso, di ba? Hintayin mong ikaw ang tsorbahin ng aso. Diba? Alam niyo, okay salbahe sa hayop. Huwag nyo hintayin na... Di sumayaw lang kayo, teach me how to doggy. Teach me how to doggy. Teach me how to doggy. Ito bang yung ibabalita mo ay nag-iinaso? Ay, hindi. Sige nga. Kasi nga naman ngayon, ang chikang akin nasagap, Mare. Kasi nga daw, nagsimula na nga daw yata na magkaroon ng rigodon sa programang Showtime. Kasi nagsisimula na silang mag-entertain ng mga, alam mo yun, guest MCs. Diba? Kung yung mga guest host, siguro inaalam na nila kung sino yung mga pwedeng pasok na ganito, diba? Kasi nga last Friday, medyo parang naging palaisipan sa lahat ng mga tao kasi nandun si Shuvi Etrata tsaka si Clarice de Guzman as guest host, diba? Na parang pinagtaka ng mga tao, nako, ito na ba yung simula ng nagsisimula na silang maghanap ng mga panibagong host na kapalit nila MC at Lassie. Reliever. Ito ba yun? Diba? Na kumaga for the meantime na wala, diba? Na eto pwedeng isalpak. Eto na ba yung sinasabi nila na wala nang babalikan ng MC at Lassie sa Showtime? Ganun ba yun? Na, kaya nga naman marami ang nagtaka kasi sabi rin ng ibang mga netizen, Mare, hindi naman bago, hindi lang naman sa Showtime nangyayari ito tumatanggap sila ng mga guest host Kasi diba, kung okay, kasi nga last Friday, nung si Shuvi and Clarissa, parang positibo yung mga tao patungkol doon sa, alam mo yung ginawa ng dalawa, nag-click naman sila, kinakagat ng tao, na ikinutuwa daw ni Meme Vines. Kaya tuloy ang mga tao ngayon, may isip na naman na, ay, talaga ba, nag-guest host na sila? Tapos kapag ginusto ng tao, magiging main host na sila. Diba? Magiging parte. Diba, ng Showtime. Pero sabi naman nga ng ilan na hindi lang naman Showtime ang gumagawa ng ganyang pag-guest host Even ang Itbulaga, diba? Correct. Tamo, si Julia Clarete before, guest host siya. Pero nung nagustuhan at kinagat din ng tao, naging mainstay host na rin siya. Baka gano'n na mangyari. Meron ding mga ganyan, Mare, na nag-reliever lang, tapos kinagat mismo ng host. Ay! Sino? Tulog ba po? Oy, pero kidding aside, hindi pwedeng mag-host si Clarice doon. Kasi 'di ba? Hindi. Parehas silang blondie ni Hindi na malalaman kung sino. Hindi, ma-identify pa naman kasi sa laki. Pero hindi, kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin, 'di ba? Si Shuvi Etrata ay baguhan sa ganito, 'di ba? Alam naman natin. Si Clarice naman kasi ever since naging parte na 'yan ng Showtime kasi naging hurado siya sa TNT. O nga napansin ko kay Shuvi, parang ice cream host lang siya, yung nakaganyan lang. Oo, diba? Parang wala pa siya masyadong chika.
Paano naman kasi Chichika, Mare, ilan sila nakasampa? Correct, diba? Tsaka isa pa kahit paano nagkaroon siya ng eksperyensa na magkaroon na bigyan ng pagkakataon, hindi ba? Kasi nga kung kahapon nga, diba, yung mga PBB housemates naglaro sa All Out Sunday, diba, ng bongga. Kaya tawang-tawa talaga ako, lalo kay Isneer, diba? Kaya nga naman, diba, wag po muna natin, alam mo yun, let's not jump into conclusion muna doon sa mga nagre-react agad, doon sa mga nagsasabi na, nako, baka tuluyan ang palitan. Nako, baka hindi na nagkabate. Wag po muna tayo ulit magspekula sa mga bagay-bagay. Kasi negosyo yung pinatatakbo nila, diba? Alam nyo, kung alam nyo lang yung kwento, malayo sa mga iniisip ninyo. Oo, diba? Na nakakaloka. Lahat naman ng bagay, lahat ng problema may solusyon. Lahat ng problema natatapos din yan. Correct. Sa matiwasay na pag-uusap. Nakita nyo yung Bex Battalion? Kamakailan, di ba, sunod-sunod yung nilalabas nila mga vlogs? Mukha bang affected si MC at saka si Lassie? Diba? Diba? Parang hindi naman. Correct. Diba? Parang carry naman nila. Parang okay naman sila. Diba? Diba? Pero nakakalungkot lang. Kasi, syempre, Mare, bukod sa trabaho, may Correct. friendship na ano. Na diba? nakasaalang-alang. Oo. Diba? Ngayon, kung masisira yung yung trabaho, pati friendship, madadamay ba? Hindi naman siguro. Looking back, diba, how many years ago, may mga napapanood ako dati na guesting ni MC, ni Lassie sa sa GGV. Kasama sila Ethel Buba, yung mga kaibigan na tinatawag ni Meme na pag yumakap, walang saksak sa likod. Correct. Diba? So, tinitreasure talaga nilang isa't isa. Correct, hindi ba? Hindi, kung ano man kasi talaga yung mga nangyari naman talaga sa kanila, normal yan sa mga magkakaibigan. Tsaka nagugulat ako sa mga chika ng ibang mga netizen. Na kapag may mga nakikita silang ibang collaboration ni Meme sa ibang mga vloggers, agad-agad or nakikita sa ibang channel, sinasabi nila na, ay, naghahanap na siya ng iba niya mga makakasama. Bakit kaya ganyan? Oo, kaya super extra close siya kay Clarice ngayon kasi papalitan niya na sila Lassie, sila MC. Yun nga yung mga parang ang pangit, di ba? Yung kagad ng conclusion nila na, papalitan sila MC. Hindi ba pwede kasi ngayon itong mga batches na ito, binibigyan ng pagkakataon para magkaroon ulit ng exposure. Lalo si Show VA taga Kapuso Network, hindi ba? Na binibigyan lang din ng platform yan, di ba? Maaari basahin mo nga yung comment ni Bianca Ashley. Sabi niya, wala kasing nakikitang kakaibang talent sa pag-host yung dalawa ni MC at Lassie. Si MC, ang joke niya puro pangit. Si Lassie. Si Lassie, lumaki na ako at nagdalaga. Yun pa din ang joke niya. Di katulad nila Negi at Divine. Ito kasi yan. Si MC at saka si Lassie, hubog sila sa joke na ginagawa sa sa loob ng comedy bar. Diba? Iba kasi yung hosting sa TV, iba sa comedy bar. Correct. Kapag mapapanood yun sa comedy bar, hubs sila. Diba? Pero kasi si Divine Tetay, ilang beses na din naman kasi nakasama. Di ba nasa Sarap Diba yan dati? Correct. Si Negi, hubog na din naman yan sa TV kasi nagiging yan dati. Co-host. Co-host ni Meme Vice. Ano ba tawag dun, Mare? Yung bago sumalang. Saan? Siya? Jester. Jester siya ng GGV. Kaya alam na niya kung paano mag-handle ng crowd sa loob ng studio. Oo, diba? Tsaka isa pa katulad din ngayon na nakakasama ni Negi si Luis. Diba? Oo. May mga ganong aspeto. Tsaka alam niya ito mahirap maging host sa It's Showtime. Para yung hosting sa, ewan kung mag-a-agree yung mga host na nasa The Library. Ayan, The Library ni Mamo Andro. Hello, Mamo Andro, kung nakikinig ka. Andro Villarreal? Andro de Real. Andro de Real. Ayun. Kasi Mare, si Villarreal. sino yun? Hindi kasi Mare, may mga comedy bar na kagaya nun na marami kayong nakasampa sa stage. Marami kayong nagtitimon, marami kayong nagsasalita. Paano ka nga magsasalita kung ang dami ninyo? Correct. So paano ka babanat? Paano nyo nga bibigyan ng highlight yung dalawang host na sinasabi nyong hindi marunong at luma yung joke kung hindi nagkakaroon ng moment? Aminin natin sa hindi. Itong si MC at saka si Lassie, nandun pa sila sa point na pinapatunayan nila yung sarili nila sa TV. Actually, hindi. Tsaka isa pa, kasi nasaksihan na rin naman natin na napanood nga natin, diba? Na para bang
ngayon nga mas parang team sila 'di ba? Si Negi, si Oo. MC Selassie, yung mga lumalabas sa telebisyon na kumaga napaka-team na maski mag-perform sila sa mga comedy club kasi nadadala nila yung alam mo yun, Hindi nga sila masyado nagmumura na. Oo, kasi syempre 'di ba dahil nasa TV sila, nadadala nila yon. Kaya parang tipong hindi kagaya nung iba nila, Doktora Becky, 'di ba, na talagang yun talaga patok na patok kasi kumbaga parang no holds bar sila kung magsalita. Oo. Pero yun naman, masasabi ko lang din naman Pero na, ikaw, anong komento mo sa sa hosting ni Clarice? Si Clarice okay okay naman siya kasi singer din naman si Clarice talaga. Tsaka pag nagko-concert ka, kailangan mong kumuda. Correct, 'di ba? Diba? Yung mga adlib, Oo. yung mga ganyan. Pero sa Showbiz, ewan ko, siguro baguhin mo ng konti yung yung aura mo na parang kang si Maymay Intrata. Yes, kasi parang napapattern. Na parang Maymay Intrata na parang Melay Cantiveros. Oo, kumbaga napapattern sa ganon na parang tipong, maski naman yung nasa loob din siya ng Oo. bahay ni Kuya, 'di ba? Kasi Parang- maganda siya Oo naman, in fairness. 'Di ba? Talaga, at gwapo din yung jowa niya. 'Di ba? Nakita Actually, ko na hindi daw niya jowa. Ano Dinideny nga niya. Ano daw? daw, Gwapo ligawan. nun, dinideny pa niya. Oo. Fairness. Kilig na kilig nga siya kay Donnie Pangilinan. Oh. Naku. Pero crush lang. Pero hindi, siguro, ano naman yun acceptable naman yung, kunwari yung gesture nitong si Shuvi. Kasi syempre, hindi naman talaga siya host Oo. Kumbaga nabigyan lang ng pagkakataon na through PBB, dahil may collaboration nga ang GMA at ang ABS-CBN. Kung kaya't, syempre, nasabak sa Showtime. Since ang Showtime, nasa GMA, diba? Oo. Na nakakaloka. Pero yun na nga, ulitin lang din natin, bago tayo tuluyan magtapos, yun lang, huwag tayo magbigay kagad ng mga spekulasyon. Dahil syempre, Kasi baka may ginagawa lang oo, po diba? sila. Ulitin lang natin baka taktika po ito para mas lalong umingay kasi nga baka naman meron talaga sila mga comeback project na pasabog since malapit na ang Metro Manila Film Fest, diba, na hindi natin alam pare-parehas, diba? Malay natin, magkagulatan na lang bigla. Diba? Oo. Pero alam mo, sa mga nagsasabi na binobonsay ni Meme yung mga co-host niya, hindi. Binibigyan nga niya ng binibigyan nga niya ng highlights yung mga Kagaya nila Jackie. Oo, Di ba si diba? Jackie nag-VO na siya ngayon sa tawag ng tanghalan? Yes, diba? Di ba na dati hindi naman nakakahawak ng mikropono yung mga yan, di ba? Yung parang tipong sidekick Oo. lang, sasayaw, ganito. Si Sean, ayan, Diba? nabibigyan na ng Yung pagkakataon. mga ganong aspeto, siguro lang talaga, may mga kanya-kanya lang din talagang, alam mo yun, timing ang lahat. Hindi sa lahat ng oras, papaboran naman ang papaboran. Dahil sa dami ng gustong, syempre, hindi lang naman si Meme ang gusto niya sumikat siya, no? Oo. Diba, gusto niya lahat buong grupo. Tsaka galing mo ba yun, mga kaibigan mo na yan? True, diba? Bago pa Marta. dumating ang isang Ryan Bang. Si Ryan Bang nga, foreigner, diba? Mahal na mahal ni Meme. Dayuhang-dayuhan. Oo, dayuhang-dayuhan, pero mahal na mahal ni Meme. Correct. Mga kaibigan pa kaya niya. Magkakaayos din yan, huwag yung panghimasukan. Away ng mga magaganda yan. Oh! Diba? Hindi ako sure masyado. Out tayo dyan. Kasi baka mamay sabihin ni Kuya MC, oy, di ka sure kay Lassie Hindi maganda. Ganyan si MC. Well, anyways, ako makapagganyan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, isang umatigabong chikahan na naman na may kinalalaman. Oo. May kinalaman sa katatapos lang na Pinoy Big Brother Celebrity Collab. Sabay tayo. Sa katatapos lang na Pinoy Big Brother Celebrity Collab. O, diba? Well, mamaya natin baka tutukan yan. Muli po ako sa Kapitana Sisa. At ako naman po ang chismosa sa bahay ni Kuya. And we are still Same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 1 ng 6.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!